saan ilalagay yung Las Piñas Station. Yun po ang balita ko. Ang ngayon pinag-uusapan na lang. Sa inyo ho bang impormasyon na natanggap o naman pong mga dokumento anuman, saan ngayon ililipat yung Las Piñas Station na kaninyo meron na pong nabayaran na mga lupa doon sa kanyang dapat pagtayuan, saan siya ngayon ililipat? Yes, Kung Ted, gusto ko lang linawin, kasi naging issue ito nung kampanya at parang idiomatic expression lang na dapat ipag-iba. Oo, kasi nga, sa totoo lang, kahit ipag-iba mo yung flyover, mas mura pa rin ang gagastusin kasi doon sa alignment and the design ng station. Pero ang totoo, I think the group of the companies of the Villar family made a representation. Oo, nagkaroon ng mga pag-uusap na nag-propose sila na kung saan ilagay yung istasyon. Kasi nung 2022, dahil nga ginawa na yung flyover, meron ng design na station na dapat gawin na para tuloy-tuloy na. Pero sumulat sila sa DOTR at sa LRTA na baguhin yung stasyon. At yung stasyon na pinopropose nila ay doon sa lupa nila. Oo, ilalagay yung istasyon. Yun ang istorya nito. Kaya naman ngayon, alam mo, nagpapasalamat din ako kay Presidente. Kasi sumulat ako sa kanya at humingi ng guidance. At nakakatuwa, inutusan niya ang LRTA at DOTR na makipag-ugnayan sa akin. Kaya nga, meron tayong pakikipag-ugnayan sa LRTA ngayon at tuloy-tuloy yan. At sinulatan na nila ang mga kumpanya yung ng properties ng mga Villar. Oo, at hinihintay na lang nila ang sagot nito kasi maantala na naman May original proposed 2022. Oo, inaprubahan ng board conditionally and now tinatanong sila. Ang problema kasi dito, Kong Ted, sa history ng mga LRT stations, wala tayong binabayaran. Oo, kailangan sundin natin yung president noon. Ang problema, ngayon, parang I have an information na parang gusto pa nilang pabayaran yung istasyon ng gobyerno kung saan makikinabang sila at pwede pa silang maglagay ng negosyo. Alam naman natin, yung mga malls na ginawa na station or yung mga naming rights sa station or combination ng access and interconnection right. So wala talagang binabayaran ang gobyerno dito. Sige po. So Congressman, to answer my question, specifically po kaninyo, sa inyo pong alam na impormasyon, kasi nga from the original Las Piñas Station po, sa original na plano, ngayon po, ililipat na ito doon sa ikinukusa umano na properties. Kumbaga, gusto raw po mag-donate ng mga Villar ng kanilang property, no? Kaya kumbaga, lalabas na sila pa ang dapat pasalamatan ng gobyerno kasi magbibigay nga kami ng lupa para dito itayo yung Las Piñas Station. Saan po ito specific ulit? Dito sa C5. Oo, dito before dito sa Diego Serra Avenue. At ang totoo niyan, kaya kinonsider ng LRTA yung proposal nila. Kasi conditional nga, Kong Ted, provided at no cost to the government. Yes, sir. Yes, sir. In fact, naging campaign promise pa yan ni Senator Cynthia Villar na kinausap na daw si Presidente at hindi daw totoo yung sinasabi ko na wala daw gagastusin ng gobyerno dito. Dahil parang i-donate nila yung lupa na ito. Yung nga po. Kaya don't worry po, Congressman, mamaya babasahin ko yung mga patunay sa pinag-uusapan natin na ito, no? The proof na dito po involved ang mga kumpanya ng mga Villar sa usapin na ito. Mamaya po yan, meron kami prueba dyan. So kaya ko po lamang po inuulit yung katanungan kasi nga sa isang simpleng kaisipan, matagal na pong nauna yung plano ng LRT1 extension, hindi ba? Alam na po ng lahat 'yon.
And na-timing ba lang na nung naging secretary si Mark Villar ng DPWH, tinayuan niya yung alignment ng tren. Nang sa ganon, na-timing din na obligado po either gibain yung flyover o ilipat po yung istasyon ng tren. I mean, ito na ho yun di ba? I mean, wala. Sabi ko nga, bukas ang aming programa sa mga bilyar na ito para magpaliwanag. Timing lang ho ba yun? Nataon lang, etc. Pero ngayon nga po, ang yung Las Piñas Station na original, ililipat na po sa lupa ng mga bilyar, di po ba? Yun po ang klaro. Yes, sir. Okay. At nakakapagtaka, Kong Ted, kasi bakit ka gagawa ng flyover na hindi mo kinukonsulta ang isang ahensya pa ng gobyerno? Kasi flagship project ito, Opo. Kong Ted. Yes, sir. Hindi Opo. naman barya ito. Okay. Kanina sinabi mo, ilang bilyon na yan. Ang problema nga, nalulugi na yung concessionaire dyan kasi hindi matuloy-tuloy ang proyekto. Opo. Oo. Anyway. So, ang question, malaking conflict of interest. Kung akong tatanungin mo, Kong Ted, conflict of interest ito. Bakit ka gumawa ng flyover na alam mong maapektuhan ang malaking flagship project ng gobyerno?